Ang talk po natin ngayon, yung first is Christian ideal of loving God. So, ideal, ni-research pa namin. Ano ba ang Tagalog ng ideal? So, di nakakaalam ba? Huwag, or idol. Ideal. So, idol. Sa buhay natin, marami tayong idol. Diba? Meron tayong mga foreign na idol. Meron tayong local. Mga artista na normally yung idols natin. Ito. Idol pa ito ba? Nung nakaraang linggo sa St. Andrew's Parish po, inimbitahan ni Father Rolly si Brother Noel. Kilala niyo si Brother Noel? Si Brother Noel ang nakapagpabalik kay Manny Pacquiao sa pagiging Katoliko. Ay, din na lang! Katoliko na po siya ulit. Si Brother Noel, dati po siyang pastor ng born again. Na-convert po siya, napabalik siya muna, siyempre na-convert siya, tapos nakakuha pa siya ng mga 80 na former pastor sa Cebu, na may binabalik niya na sa Catholic. Tapos siya yung kumbaga, he put it on himself to, sabi niya, I'll bring back Manny Pacquiao dun sa Catholic Church. So, ngayon po, Katoliko na huli si Manny Pacquiao. Praise God. Tapos, may isang sinese, sabi niya, nung bago niya nakumbinsi si Manny Pacquiao, sabi sa kanya ni Manny, Brad, hindi naman ako naniniwala na may power yung pag-aantanda, yung sign of the cross. Sabi ni Brother Noel, ako, naniniwala ako nung nawala ng power yung tanda nung hindi na nag-antanda. So, dalawang beses na dapat yung Manny Pacquiao, hindi na siya nag-tanggap ako, wala na siyang rosary, hindi siya nagdadasal, nawala siya ng power. Amen? So, ayan. So, balik na ko siya. So, pagdasal mo natin siya sa susunod na dapat. So, balik ko tayo. Ideal o huwaran. So, sa Tagalog, huwaran. So, ito ang importante sa buhay natin. Meron tayong idea, meron tayong tinitingala. Importante yun ito eh. It moves us forward. It brings us rich, famous. Ito ba yung huwaran natin? Minsan, may iba rin kabaliktaran. Yung iba naman gusto, wala lang. Sa bahay lang, wala ambisyon. So, importante ko, meron tayong huwaran o ideal. Pero, sa pagiging Kristiyano, ano ba dapat ang ating huwaran? What should be our goal? Tayo po, sa pagiging Katoliko, marami po tayong ginagawa na. Dahil tayong devotion, meron tayong mga acts of piety, tuwing Friday, pag Holy Week, tayo, sustain tayo, meron tayong mga outreach na ginagawa po natin sa mga bawat parish, diba? Meron mo tayo yan. Pero sa inyo ngayon, kulang mo ito, hindi ito adequate na expression ng pagmamahal natin kay God. Kung, lalo na kung ginagawa lang natin ito, upang makilala, or maging sikat, or yung prestige. Ako, dati akong nag-serve din ako sa parish for 5 years as lay minister. Kasi nung kailangan talaga nila, nag-reach out sila sa community namin, baka meron daw pwedeng mag-lay minister. Sabi nung advice ko, sige, sumama ka. So, for 5 years po, nag-serve ako as lay minister. Hindi naman unfortunate, pero kasi pag lay minister ka, minsan ay laro na sinusupo ang may sakit sa bahay. Pero parang sinabi sa akin, kasi na-almost na mo yung sinusubuan ko. Inuwan ako eh. So, in 5 years, yung mga sinusubuan ko, umunti ng umunti, hanggang nawala. Parang, yun yung kwalwa na, tapos na yata yung gusto mo. Sa iba ka naman. So, napunta ako doon, nag-putel ako, hindi nang putel. Nag-concentrate po ako doon sa youth ministry at kids ministry ng community namin.
So, yan po. Yung mga ginagawa natin, maganda, pero kulang. So, si Jesus, sa verse ng Mark 12, verses 29 onwards, nilapitan siya ng isang skriba at tinanong sa kanya, so ano ang pinakamahalagang commandment? So, ang sinikat ni Jesus, Mark 12, verse 30, love God, sabay-sabay mo natin, intindihin ba? Love God with all your heart, soul, mind, and strength. Heart, soul, mind, and strength. Okay? So, iisa-isahin natin paano natin mamahalin ng Diyos sa pamamagitan ng ating puso, kaluluwa, utak, at kalakasan. Unahin natin ang loving God with all our heart. So, heart. Yan, malapit sa puso. So, how should we love God? Love, ang definition sa Biblia ng puso, ito yung kaibuturan ng tao. Narinig po natin expression nung sinabing may timang budhi. Masamang tao, diba? Kasi yung budhi, yun yung puso. Sabi dito, seat of intelligence and wisdom. Baka nagtatanong, Brother Rene, intelligence na sa utak. Yun yung definition natin. Ang definition ni God, nasa puso. Or in the heart. Galing sa, yung gagawin mo, yung iisipin mo, nagmumula mo na sa puso. Yun yung definition ni Lord sa heart. Okay? It's intelligent will, thought, will and feeling. Okay? It's the symbol of the core of man. Yun nga, kaiputuran mo. Kung maitinong budhi mo, wala akong kayang tao. So, kung maganda, malaki ang puso mo, pag sinabi gano'n, yun yung puso. Yun yung definition natin ng puso. So, love God with all your heart. Love is a decision. It's a commitment. Parang nung kinasal po tayo, nag-decide tayo na papakasalan natin yung ating better half. Commitment tayo. Committed tayo for life. Ito na yung kasama natin. Hindi tayo pwede magpalit. Ganun pong decision, ganun pong kahulugan ng loving God in all our heart. Hindi ito basta-basta lang. Yung ngayon lang, kasi blessed ako, tumama dito ang Diyos. Ang meaning ito, kahit down ka, kahit naghihirap ka, mahal mo pa rin ang Diyos. At hindi mo siya sinitisi, doon na nangyayari sa'yo. So, binibless mo pa siya kasi it's the opportunity of God to show His power para maiangat ka. Kasi minsan, tayo pagka-bless tayo, nalilimutan talaga natin ng Diyos eh. Diba? So, mapalag ka tayo pagka may problema tayo. Amen? Kasi napapalag tayo. Pagka tayo bless na bless, nalilimutan natin ng Diyos. So, be glad kung meron kang paghihirap. Okay, it's not just about feeling, ito yung commitment talaga. Parang marriage in a relationship. Tapos, it's our decision to put God first. So, nung sinabihan ako na, Brad, mag-talk ka dito sa amin, dito. Sabi ko, sige. Alas mo siya. Alas mo siya. Namaga. Sabado. Sige pa rin. Kasi decision yun eh. You chose to put God first. Kayo, di ba, parang 3 linggo kayong, 3 Sabado kayong maaga dapat tumabas na pumunta dito para makinig. And I honor you for that kasi you are putting God first. Amen? It's our obedience. Our obedience is our gift to God. So, tayo sumunod, bakit pa tayo sumunod dito? Dahil required? Ni-required ba kayo? May attendance ko ba na sinecheck ni, meron na ba? Kasi pagka, kumbaga,
ito ay mahalaga sa atin. So, we put it first and we obey. Pero obedience pa rin yan. And it's your offer niya as a gift to God. Amen? Yan. Sabi sa John 14, if you love me, you will follow my commandments. So, yung mga ibang nag-serve, alam nyo, dun sa ibang parishes, ang hirap kumuha, parang ng participant sa ganitong LCSC kasi sinasabi nila, alam na namin yan, tagal namin si-serve. Alam na namin yan. Hindi na namin kailangan yan. Pero, tayo bilang human beings, meron tayong need to learn. Amen? Need to learn kasi palagi tayo natututo. Binigyan tayo ng mind, bigat, para matuto. Kahit na anong edad. Medyo mga lola lang ko yung mga dito. Baby, kung akan ko kayo. Dapat to. Bakit to? Kasi kailangan yung mag-connect dun sa, siyempre siguro naman meron tayo mga kapag-anak sa abroad or sa mga probinsya na gusto nyo makita pabisa-bisa, di ba? So yung Facebook, binigyan tayo ng mga technology ngayon para makita natin or dati phone na, di ba? Nagkaroon ng cellphone, text. Ngayon, may video chat na. So, pwede nyo makakausap yung mga malamig sa buhay across the world, across the Philippines, di ba? So, gamitin nyo po yun. Okay. Mamaya, discuss pa natin further. Relationship with God. So, bilang church worker, meron tayong relationship with God. Kasi meron tayong dun sa mga sinasabihan yung organization, meron mo kayo mga meetings, di ba? And you start off with a prayer. And meron din mo kayo mga devotions, di ba? So, blessed are you kasi bilang church worker, meron na kayong kagad relationship with God. You open up yourself to be touched by God through the service na ginagawa nyo. And we honor you for that. Kasi maraming tinatawag, pero kukunti lang mo yung nagre-respond. And you, brothers and sisters, kayo yung nagre-respond. You have a relationship now with God. And by this seminar, mas lalo nyo pang mapapalago yung relationship na yun. Amen? Right. Ang sabi, prayer is a passion for the presence of God. So, may adoration chapter naman po tayo dito. Sinong lumala dito regularly sa adoration? Tato pa kayo. So, bakit meron siguro naman mo kayo mga prayer time sa bahay? Which is important. Sa amin, sa Focus for Christ, we are encouraged, hindi required. We are encouraged to spend 15 minutes in prayer and in scripture reading. Yun yung parang training namin para lalo kami mapalapit kay God. So yung relationship natin sa Panginoon, we do it by serving others and talking to Him through prayers. So dapat meron tayong regular prayer time. And especially, meron tayong dapat Bible or scripture reading. Ang definition ng Bible ay basic information before giving birth. So dapat, kaya tayo tinutuligsa ng ibang tekta kasi hindi daw natin binabasa ng Bible. Pero the truth is, brothers and sisters, every Sunday, kung nakikinig lamang tayo sa misa, palagi tayo nagbabasa ng Bible. Binabasa natin. Okay? Pero through this seminar, ini-encourage tayo magbasa lalo, further. Isang sharing din ni Brother Noel, kasi nga pastor siya, diba? Sabi niya, kayo mga Katoliko, yun daw yung sabi ng yung training sa nila. Kasi si Brother Noel, ang tatay niya pastor, siya, pinag-aral siya ng theology sa abroad, may sponsor siya, para mag-aral magiging pastor. Isa sa tinuturo sa kanila, sabi niya, selective scripture reading. Bakit selective? Kasi ang siniselect lang nila yung mga yung patama sa mga Katoliko.
Example, ang sabi sa Bible, yung mga idol, tungkol dun sa mga, di ba, tinitira tayo ng mga katot ng mga ibang sekta, sinasabado natin yung mga santo, which is not true. Ang sabi kasi sa kanila, dun sa either Leviticus ba yun, or merong reading doon na you will not worship idols. Pero sabi niya, ito hindi namin sinasabi, as pastor, hindi namin sinasabi, na yung pagbabawal na yun pala, meron rin palang pinapahintulutan. Kumbaga, mga born again, yung mga ibang sekta, kinukuha lang nila yung mga verses sa Bible na pwedeng patira sa ating mga Katoliko. Pero hindi nila sinasabi na meron parang katulad nun, meron mga allow. So, tayo, hindi natin malalaman nun kung hindi natin napasahin yung Bible. Amen? Pwede tayo manghina kasi dinitiktahan tayo ng mga sino yung palagi binibisita dito ng mga Mormon, mga sa bahay-bahay. Diba? Nagbibigay ng mga magazine na panira sa atin, mga gawin natin, mga tradisyon natin na wala daw sa Biblia. So, bago kayo maniwala sa mga ganun, patayin yung Bible. Para talagang firm yung foundation nyo, hindi matitinan yung foundation nyo, hindi kayo masisway na lumipat. Kasi minsan, yun ang kahinaan natin bilang Katoliko, hindi natin nauunawaan kung gaano maganda yung ating reliyon. Si Brother Noe, pinanganak na born again, lumaking born again, pinag-aral, nung nag-aaral siya, pastor na siya nun nabasa niya, may mga katanungan sa isip niya, katulad nga nun, bakit sinasabi lang nila yung bawal, pero yung pinahintulot, hindi nila sinasabi. So, parang nagdoon siya, yung mga ganong katuwa sa kanila na, bakit masyado nagsigisiraan to? Pero pag research back siya, yan rin naman pala katotohanan, may basis rin naman pala yung tradisyon na yun. So, doon siya na-convert. Doon siya naniwala na itong Katoliko pala, ang first at church na ang foundation ni Christ. Kasi nag-aaral din siya sa Iglesia ni Cristo. Sabi niya, Iglesia ni Cristo. Kinikiri nga nila yung pangalan ni Cristo, pero hindi naman nila nilurespeto. Bakit? Kasi ginawa nila tao si Cristo. At ginawa nila anghel si Manalo. Angel daw si Manalo. So, sabi niya, nung kinumpara niya lahat ng reliyon, ito yung talagang founded by God. Amen? So, proud. Tayo mga Katoliko, tayo ang talagang tunay na reliyon. Malalaman lang natin yung kung aalamin natin, pag-aaralan natin mabuti, yung itong mga katuruan natin. Amen? Okay. So, okay tayo sa loving God with all our heart. Loving God with all our mind. Ano ba ang mind? So, truth, obedience, love God, peace. So, sa utak natin, tumatakbo yan. Ngayon siguro, tinatanong yung sarili nyo, ano sabi ni brother? Ito ba? Tama lang yun. Kasi pinapractice na lang yung utak nyo, ano yung pinagsasabi ko? Ano yung ginagawa nyo dito? Pinapractice nyo rin. And be blessed kasi binigyan tayo ng mind. Binigyan tayo ng utak para unawain kung ano yung uusapan natin, kung ano yung ginagawa natin. Ano yung purpose natin. So be blessed. We are blessed with a powerful mind. Napakadami ng invention, napakadami ng nagawa ng utak ng tao na binigay ng Diyos. Ang mahirap lang, ginagamit ito parehong both ways, sa masama at sa mabuti. Ang nung una, yung ultrasound, napakalaking intensyon nito, napakalaking tulong nito sa
tama yung ano niya, lugar niya, di ba? So, nakakatulong to. Pero, nakaisip din ng bad ways to use it. Sa China at sa India, pag nakita nila na babae ang nasa sinapunan, taglag. Ganun ka naging masama yung paggamit nung katinuluhang binigay ng Diyos. Isang example lang yun. Maraming mga invention. Yung Facebook, yan, maganda, diba? Pero sinisigitan niya ng available nga sa masamat mabuti. So, better use it for good. Sinasabi ko nga sa ibang mga kausap ko, gamitin natin Facebook. I-spread natin yung pananampalataya natin through Facebook. Imbis na nagpo-forward tayo ng kung ano-ano lang, forward natin yung katuwa ng Panginoon. Amen? Yun. So, yung technology binigay ni Lord for us to use it. Use it well, use it for good. So, although occupied natin right now ng technology, ng pagpapayaman, ng ano, hindi naman masama. Basta gagamitin yung maganda, di ba? Pero paano na pala, pagkagamit sa maganda yun, kung ang iniisip nyo lang ay, kung nagnenegosyo kayo, ay iniisip nyo lang ay kumita, ay magkatubo. So, ang suggestion doon, kailangan magbasa kayo ng Bible, ng mga publications ng Kristiyano, sa mga, kung nag-i-internet kayo, mga blogs ng mga Kristiyano. At matin kayo mga conferences, itong mga seminar na ganito, matin kayo ng mga retreats, para lalo yung utak nyo ay ma-preserve para kay God. Amen? Yeah. So use our minds and fill them with God's words, the things of God. So, okay po yun. So, loving God with our heart, loving God with our mind. Sunod po, loving God with our strength. Ano ba yung strength? Strength ay time. So, sinong nahihirapan kung bumangon kanina? Ako, may bata din mo. Sinatiwala lang yung 6:30 pa yun. Mamaya pa. Nag-snooze lang yung set ko. Nagalang mo na lang 6:35. Mamaya naman. Tunog ulit. Pero, yun nga, siguro si God na nagpaamang sa akin. So, kailangan mong malis, kailangan mong magbigay ng talk. Giving our time to God, sabi ko nga, is time is precious, di ba? Napaka-importante. Importante yung weekend. Kailangan makapagpahinga, medyo pagod, gano'n. Pero, by giving our time to God, siya uli ang magbibigay nito. Amen? Paano yun? Pinapahaba ni God ng buhay mo kasi nagagamit ka for His purposes. And He will use you to affect the lives of others. So, yung mga kapatid natin dito siguro, hindi pa nga nag-agahan, pumunta na dito yung service team para ayusin ito. And they spend their time here para magsimpelan kayo. Bakit? Pinabayaran pa sila? Pinabayaran pa kami? Hindi po. Kasi nga, ino-offer namin ito kay God. Our time, our strength. Talent. So, sinong marunong ang talilo? Sinong member ng choir? Talent mo yan. Ano ba? Ito pagsasalita sa harapan nyo. Talent po ito. In fact, itong talent po na ito, ginawa ko ng profession. Profession marketing. Kasi po ako po ay graduate ng marine engineering, pero hindi ako nakasakay ng barko. Kumuha ko ng scholarship sa computers, at nakuha ko ng kumpanya na pinasukan ko for 20 plus years. Nagtrabaho ko sa IT. Systems engineer, system administrator,
basta IT profession. Pero lately lang, this March, may kumuha ko sa akin para ko itong pagsasalita ko, nagagamit ko sa training and development na ako ngayon. So, kung dati, nung nasa IT ako po yung pinapadala sa States o sa UK para i-train nila, tapos binabalik ko dito yung training. Ngayon po, last month lang, galing ako sa San Francisco, pinadala ako naman huwi na-train doon sa Amerikano. Nag-result ako. Ako ay na-bless ni Lord kasi nga siguro isang brother rin ang pumunta sa akin eh. Kilala niya ako na nagbibigay nga ng talk at nagbibigay rin ng training. So kinuha niya ako as training and development. So yung talent ko na binigay ni Lord through this, kasi na-develop rin lang po ito dahil nakakapagsalita ako sa maraming tao. At ino-offer ko kay God yun. At ina-acknowledge ko na siya nagbigay nun. Yung talent na to na magsasalita sa harapan ng tao, hindi ko po ito. Kung dadala ko kayo sa, sa baptism of the Holy Spirit, meron mo kayong hihiling ng mga gifts of the Holy Spirit. Ang hihiling ko po nun ay wisdom and knowledge. Bakit wisdom and knowledge? Kasi wisdom galing kay God. Yung turuan ni God. Knowledge is how you apply it. Okay? So, yung pag-apply ko ngayon, pagbibigay ko ng to. So, hiniling ko po yung kay God at binigay na naman sa akin. At ngayon, profession ko na ngayon kasi nagtitrain ako ng mga tao. So, kaya pagka may ganitong mga tinatawagan ako kahit panakit butas, yung last minute, bukasan to, ngayon ako tatawagan, go ako. Kasi pinigay sa akin ni Lord. At alam ko hindi ako isipin ni Lord na makapagbigay ng magandang pananalita. Kasi talent yun na ibinigay at kailangan i-share. Kasi yung mga talent na yan, pag hindi nyo ginamit, mawawala yan, mag-expire yan, parang hindi na andi yan. Okay? So, dapat i-share nyo yung mga talents nyo na yan. Amen? Isa pa po ay treasure. So, sabi ko nga sa inyo, wala ko kami bayad dito. Bagkos, kami pa po yung nagpapaluan. So, ang bayad ko sa akin eh, ito. Tubig, para hindi matilan yung nalamunan ko. Kami po, sa community namin, ako po ay nagsisimple as kids coordinator na doon po sa Santa Rita, Katikasya. At kadalasan, monthly assembly, ginagather namin yung mga kids sa parish, sa different parishes ng Santa Rita, Katikasya. At kami po yung papaluan doon, yung pamakain, yung mga materials, kami po yun. Minsan, naghahakot din ng mga bata para doon sa dalhin doon sa venue. So, by giving our talent, treasure, and time, we offer our strength to God. Yung kung wala naman kayong pera, yung mahirap rin kayo, meron kayong time. Amen? So, hindi pwedeng hindi yung pagsintihan si God o mahalin si God para makita ng inyong kalakasan. So, kung kapatid kayo sa pera, pero may umay sa sakit, pwede pa yun sa sakit. Diba? So, ang nakuha ko po ay parang Avanza, maliit lang po yun, pero nakakasaksak po yun ng maraming mga kids. Pagka kailangan namin pumunta sa mga events, sa mga venues, sinasama ko yung mga bata. Dami. Kami sardinas doon sa Avanza. Pero, at least, na-share namin yung resources namin. So, I encourage you, brothers and sisters, if you have the resources, share. Okay? Lastly, loving God with all our soul. Ano ba yung soul? So, sabi ko nga ko sa inyo, ako ay napunta sa training development. Isa ko dun sa tinuturo ko ay yung 4 dimensions ng tao. Physical, emotional, mental, and spiritual. So, physical is the need to live. Diba? So, ang physical, interesado sa atin sa buong katawan natin, sa
buong four dimensions natin. So, first, physical, siyempre, dito kayo. So, you have to physically be present to serve God. Hindi naman pwedeng, parang physically absent, mentally present. Balik na, di ba? Di ba kailangan, God has to use you physically para makapag-serve. Di ba? Physical. Then, emotional is the need to love. To love your spouse, your children, your community, your parish. Yeah. You have that need. God allows you or requires you to love others. Hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos kung hindi mo mahal yung nasa kapaligiran mo. Okay? Mental, or the need to learn. So kahit matanda na tayo, marami pa tayong natutunan. Sa bilis ng advancement sa technology ngayon, kailangan ko makasabay tayo. Bakit? Kasi ang ibang mga sekta, ang ibang mga paniniwala, ideology, ginagamit rin yun. At nakakalit sila o nakakatouch sila na mas maraming tao through internet, through social media, Facebook, Twitter. So ang community po namin, meron ng community social media department na meron kami Facebook page, Twitter page, Twitter, at doon kami nag-reach out doon sa mga kabataan. So ako po, meron po akong 5 anak. Lahat po sila may Facebook. Yung 2 o 3 yata may Twitter. Ang pinakabata ko po ay 8 years old. This year ko lang binigyan kasi namumulit sa akin, Daddy, kailangan ng Facebook. Gawan mo ako Facebook. Kasi ngayon, pati yung mga teachers, meron silang group. Doon nagpo-post ng mga assignments. So, required na. So, wala lang ibang magagawa, kundi bantayan sila. Bantayan in a way nga, kailangan, pero pa rin Facebook. Hindi po ba? Para nyo makita, ano na ginagawa na. Sabayan mo sila. Para kung gusto mo talaga silang straight and narrow, kailangan medyo may alam ka rin sa mga ginagawa nila. Kasi yung kalakalan ng mundo ngayon. Kailangan tayong sumabay, not that para na makabuso, hindi, para sabayan natin yung mga anak natin. Kasi pag hindi sila nagabayan, lalo sila makakaliwala. Kasalanan natin yun kasi wala tayong kakailan. Sabihin natin, hindi ko na kailangan yan. Kailangan po natin, kung mahal natin ang ating mga anak, kailangan natin sila sabayan. Amen? Ano ba? Spiritual, or the need to leave a legacy. Need to leave a legacy. So, need to love, to live, to love, to learn, to leave a legacy. Spiritual. Maraming tao mayayaman, pag namatay sila dahil sa cancer o dahil sa kung anumang disease to, nagtatayo ng foundation. Para dun sa disease na yun, di ba? Normally, gano'n eh, yung mga mayayaman. Bakit gano'n? Kasi they need the feeling of importante nila. Or meron silang contribution. So tayong lahat, tanungin natin ang sarili natin, ano yung contribution natin? Pag tayo nawala, mamimiss ba tayo? Pag tayo nawala, anong maaalala ng mga anak natin, ng asawa natin, ng mga kamag-anak natin, ng mga parish workers sa atin? Tanungin natin ang sarili natin. Naging magandang ehemplo ba ako? Naging effective ba yung buhay ko sa pag-witness kay Lord? O iba ang nakikita sa atin? Yun. So, kabuuan, the whole of our soul ang kailangan ni Lord. That is, to live, to love, to learn, to live a legacy. Okay? Mabigat ba? Meron mo tayong pwedeng
gawing idol. At si Jesus yun. Why Jesus? After doing so, he went up to the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. So, in prayer, ito ginagawa ni Jesus. Pumupunta siya sa isang secluded place. So, hindi tayo pwede makapag-pray sa maingay o sa may distractions. So, we have to pray in a place na concentrated tayo kay God. Kaya nga tinatanong ko sa inyo kung sino dumadaan sa adoration natin. Kasi napaka-serene na place, napaka-tahimik. You will be there in the presence of God. So kung hindi kayo regular na pupunta sa adoration chapel, I encourage you, brothers and sisters, to spend time with God in prayer. Jesus is our model because, Father, if you are willing, take this cup away from me. Still, not my will, but yours be done. So, may pagtutuda ng konti, parang ayaw niya, pero hinayaan niya si Lord. Kung anong gusto ni Lord, kung anong kagustuhan ni Lord, yun dapat ang masunod. Diba? So, he let the Lord rule his life. Tayo ganun din. Okay. And lastly, he was dedicated to his mission. Jesus said to them, my food is to do the will of the one who sent me and to finish his work. So tayo mga brothers and sisters, alamin natin ano yung purpose natin. In prayer, in self-discovery, alamin natin kung ano yung purpose natin. So, isa rin sa tinuturo ko po sa nagiging training and development is for our associates to determine what's their mission in life. What's their personal mission. And isa dun sa factors na ma-determine mo kung anong mission mo is ano yung inclination mo, ano yung sinasabi ng iba sa'yo. So ako, last year ko nalalaman na talaga ang mission ko is to deliver God's message. Either through itong mga ganito or through the company training. So palagi sa company training, sinisigil ko si Lord. Yun ang mission ko. Kayo, brothers and sisters, alamin nyo ano yung mission nyo. Hindi nyo ini-invent ang mission nyo. It will be shown to you. Some other people will affirm to you kung ano yung mission nyo. Yung anak nyo, yung mama, ang galing magluto, ang galing mo talaga mag-alaga, ina-affirm kayo. So, sense that, alamin nyo. Hindi ko sinabing papako kayo. Yun yung purpose ni Jesus. To save us. Kayo dapat malaman nyo ano yung purpose. At gamitin niyo yun to serve Him. Our active relationship with God impacts our dealings with everyone, especially with our family. So, nalulungkot ako kasi kukunti yung mga brothers na nandito. Yung mga brothers na nandun sa service team. So, alam na natin ito. Pero, ang mensahe ko, parating nyo ito sa kanila, sa mga better half nyo. May dalawang tao na nabuhay ng 1700. Isa si Max Jukes at isa si Jonathan Edwards. Pareho silang 17, magka-contemporary pero magkaibang state. So isang university sa US nag-conduct ng study tungkol sa buhay nila. Si Max Jukes, there in New York, he was against Christianity. Kahit dun sa mga anak niya na gusto magsimba, sinasabi niya, wow. He had 540 descendants.
150 went to prison. More than half were public prostitutes. 100 were alcoholic, 7 were murderers. So, tingnan niyo yung descendant, yun yun, kung hindi ka malapit sa Diyos. Samantala, si Jonathan Edwards was a preacher and theologian sa Massachusetts. He had 1,394 descendants. 100 yung ministers, 75 officers sa Army or Navy, 65 university professors, 13 became president ng university, 60 became authors, 60 physicians, 5 were elected to Congress, 3 were elected to the U.S. Senate, 3 were governors, 1 even became vice president. Ito yung difference. Theologian, preacher, malapit sa Diyos, nagsisilbi. The whole death by lack of connection with God wreaked havoc dun sa pamilya ni Jukes. And lalong napalapit sa masama yung mga angkan niya. 540 versus 1,300. Ba't gano'n? Mas stress talaga. Ba't kasama si Lord? Kasi, the concept of loving God and serving others were passed on throughout the Edwards family. So yun yung legacy ni Jonathan Edwards of loving God and serving others. Kayo, what kind of legacy are you building? So tanong niyo yung mga husbands nyo na wala ngayon, anong legacy yung gusto nilang iwan? Paano sila gustong maalala? Your influence for good can go long after you die. The godly character through the godly character and lives of your descendants. Amen? That in survive. So, to God be the glory. Thank you.